Ang talento ay biyaya. Kapag ginamit sa kabutihan, ito'y lumalago. Kapag ginamit sa kayabangan, ito'y nawawala. Noong unang panahon, sa isang malawak at luntiang kagubatan na napapalibutan ng malinaw na ilog at matatandang puno, may isang masayang baryo ng mga hayop. Ang bawat isa ay may sariling kakayahan. Ang ibon ay magaling lumipad, ang usa ay mabilis tumakbo, at ang pagong ay kilala sa kanyang talino at tiyaga. Ngunit sa lahat ng hayop, may isang kakaiba at hinahangaan ng marami. Siya ay si Awi, ang ahas na may dalawang mahahabang paa. Hindi tulad ng mga ahas ngayon, si Awi ay nakakalakad at nakakatakbo. Dahil dito, siya ang pinakamabilis sa buong kagubatan. Kapag tumatakbo siya, tila hinahabol niya ang hangin. Sa tuwing may paligsahan, palagi siyang panalo. Pinapalakpakan siya ng mga hayop at doon unti-unting lumaki ang kanyang ulo sa kayabangan. Ako ang pinakamagaling. Madalas niyang ipagmalaki. Walang makakahabol sa akin, kahit ang usa. May mga hayop na humahanga sa kanya, ngunit may ilan ding nag-aalala. Isang hapon, habang nagpapahinga si Awi sa ilalim ng puno, lumapit ang isang matandang pagong. Mabagal man kumilos ang pagong, ngunit puno ng karunungan ang kanyang mga salita. Awi, wika ng pagong, ang bilis mo ay isang biyaya. Hindi ito ibinigay para ipagyabang, kundi para tumulong sa iba. Ngunit hindi nakinig si Awi. Tumawa siya. Hindi ko kailangan ng payo ninyo. Kaya kong mag-isa ang lahat, sabi niya. Ilang araw ang lumipas, dumating ang isang malakas na bagyo. Umulan ng umulan hanggang sa umapaw ang ilog. Nalubog sa putik ang baryo at nagsimulang magpanik ang mga hayop. Ang mga bata at matatanda ay nagkakagulo. Naghahanap ng ligtas na lugar. Hanapin si Awi. Sigaw ng ilan. Siya lang ang makakatulong sa atin. Tinawag nila si Awi at nakiusap na tulungan silang iligtas ang mga naipit sa baha. Ngunit nang makita ni Awi ang putik at rumaragasang tubig, umurong siya. Mapuputi ka ng aking mga paa, sabi niya. Ayokong masaktan. Nang tumatalikod siya, biglang kumulog at kumidlat. Tumahimik ang kagubatan at lumitaw ang diwata ng kagubatan. Maliwanag ang liwanag na bumabalot sa kanya. Ang regalong hindi ginagamit sa kabutihan ay nawawala. Wika ng diwata. Ang lakas na ginamit sa kayabangan ay nagiging kahinaan. Sa isang iglap, nakaramdam si Awi ng matinding kirot. Nang tumingin siya, wala na ang kanyang mga paa. Bumagsak siya sa lupa at napilitang gumapang. Hindi na siya makatakbo. Hindi na siya ang pinakamabilis. Naramdaman ni Awi ang takot at lungkot. Habang gumagapang siya, nakita niya ang mga hayop na patuloy na nagtutulungan. Ang mga ibon ay naglilipat ng pagkain, ang usa ay nag-aakay ng mga bata, at ang pagong ay nagbibigay ng direksyon. Doon niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Patawad, bulong ni Awi. Naging makasarili ako. Mula noon, kahit wala na siyang paa, nagsikap si Awi na tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Nagbabala siya sa iba kapag may panganib at ginamit ang kanyang talas ng pandama upang protektahan ang baryo. Hindi na siya nagyayabang. Tahimik na siyang gumagapang, puno ng kababaang loob. Sinasabi ng matatanda na mula noon, lahat ng ahas ay gumagapang na lamang. Wala na silang paa, hindi dahil sa sumpa, kundi bilang paalala na ang tunay na galing ay hindi nasusukat sa bilis o lakas, kundi sa kabutihan ng puso at sa pagtulong sa kapwa.